Ito yung development po, mga kaibigan. Pumabor sa civil society at marginalized sector na complainant ng dalawang impeachment laban kay Sara Duterte, Vice President. Itong findings, recommendation, at mga na-discovering ebidensya ng Blue Ribbon Committee, Good Government and Public Accountability sa Confidential Fund. Kaya ko sinabing paborito sa mga nag-file ng impeachment kasi majority ng mga congressman sa komite ay nagsabing totoo na discover nila ang mali na paggamit ng pera ng Office of the Vice President at Department of Education na siyang nakalagay dun sa article of impeachment. Pakinggan nyo itong ilan lang sa bahagi ng paliwanag ni Congresswoman Jinky Luistro, ang magaling na kongresista, abogada ng 2nd District, Kalawang Distrito ng Lalawigan ng Batangas. Ayan o, so malinaw ha. I just want to reiterate, while it has been said repetitively already, that our ultimate objective here in conducting this inquiry in aid of legislation is to be able to enhance existing laws, come up with new ones if the need are determined, Mr. Chair. Nevertheless, we cannot brush aside, certainly, all the abuses and infractions that we have identified during the course of our inquiry in aid of legislation. And in addition to the offenses which have been raised already by our esteemed colleagues, I wish to add perjury. Perjury can be committed orally or in writing. If it is orally, the perfect example or illustration, I believe, are misrepresentations during inquiry in aid of legislation. We often hear this: you will be committing perjury because all resource persons in inquiry in aid of legislation and even in all forms of investigation, we place them under oath. At ang lahat ng pagsisinungaling while under oath, we call it perjury. Again, the best illustration of an oral perjury are those committed by resource persons appearing in this investigation while making several misrepresentations. However, Mr. Chair, when it comes to written perjury, I wish to break down the elements of this offense so we can better illustrate how this is determined. And talking about elements, Mr. Chair, as we can see from the screen, there must be a sworn statement. It must be made under oath. The statement contains deliberate assertion of falsehood, and the false declaration is with regard to material fact. Mr. Chair, in the course of our investigation, the special disbursing officers, sina Ginoong Edward Fajarda at Ginang Gina Acosta, have plainly asserted na wala raw silang alam kung saang mga aktibidad ang pinaglaanan ng confidential funds. Can we please flash the... Hey, check this out. So I stopped buying random... Malinaw ho na may mga ganong nakikita si Congressman Luistro. Ay pagka perjury pinag-uusapan, criminal case yan. So pag mayroon na patunayang perjury, pagsisinungaling, talagang pasok ka sa ibang mga kasong kriminal. Sa paglustay ng pera. Basta-basta lang raw nila sinunod ang utos sa kanila ng ating Vice Presidente na ipasa ang confidential funds in the total amount of 612.5 million pesos
Grabe, no? Lagpas, Mr. Chair, sa kalahating bilyon sa ibang tao na siya raw na mahala at nag-disburse nito. Pagkatapos ay ipinasa lang din ng mga SDO sa COA ang mga accomplishment reports at ang mga acknowledgement receipts na ibinigay sa kanila. Pero hindi nila alam kung totoo ang nakasulat sa accomplishment reports, kung totoo or peke ang mga acknowledgement receipts at kung saan talaga ginamit ang pera. We have witnessed this, Mr. Chair, during the interpellation of SDO Edwin Fajarda of the Department of Education, as well as SDO Gina F. Acosta of the OVP. After they testified na ipinasa nila sa mga security officer ng Vice Presidente ang pera, wala ka nang makuhang impormasyon because they kept on giving an answer, wala. So, ayan o. Isa lang po yan. Sa maraming na-discover ng Committee on Good Government and Public Accountability. Ang pinagtuunan dito ng pansin nitong abogada, Congresswoman Jinky Huistro, ay yung pagsisinungaling ng mga opisyal ng Office of the Vice President dahil yan ang utos ng kailang principal kung saan dadalhin ng pera doon nga ho sa dalawang kernel na kakalulang milyon-milyon. So pag mayroong pagsisinungaling, may krimen na nangyari. Mayroong kasong kriminal na kakaharapin. Patungo ng plunder yan kasi yung pagsisinungaling, pinagtakpan kung saan ginamit at saan dinala ang 612.5 million. So may kasong pagsisinungaling, kasong graft and corruption, plunder, ang bibigat po. Wasak ang karera ng mga opisyalis ng Office of the Vice President at pati ng principal ng Vice President. Kasi siya yung lahat ang nag-utos niyan. Lahat yan on record na sinasabi ng kanyang Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, Budget Officer, at kung ano pang opisyalis ng Office of the Vice President before hearing ng Blue Ribbon Committee. Lahat sila'y sumunod lang sa utos ng principal. Ang kanilang boss ay ang pangalawang pangulo. Kaya swak yan. Pagsisinungaling at iba pang anti-graft cases, plunder, sama-sama itong mga ito. Yan ang sinasabi ngayon ng Kongreso. At siya ang susundan ng Ombudsman or DOJ sa pagpapail ng kaso. Kailangan may file ang kasong ito. Kailangan managot ito mga ito dahil pera ng bayan ang hinahanap dito at nakasalalay dito. Mabigyan ng hustisya ang mga Pilipinong may-ari ng perang kung saan napunta, sila lang ang nakakaalam. Nagsinungaling sila kung paano ang proseso, nagpagamit sila. Ignorance of the law excuses no one. No one is above the law. Lagi natin pinapaalala. Pasok sila dyan. Ignorance of the law, hindi yan katuwiran sa korte. Sorry, Judge, hindi ko alam ang batas, kaya ako nagawa yon. Wala yon. Hindi mo alam na bawal yon. Hindi yung katuwiran. Dahil kung katuwiran niya, di useless ang ating mga batas. Hindi katuwiran ang hindi mo alam ang mga batas. Yan ang ibig sabihin nun. Good luck sa mamamayang Pilipino. Justice for Filipino people na siyang may-ari ng perang ito. Sa committee pa lang na lumabas na. Kaya masaya ang civil society at marginalized sector na complainant ng impeachment dahil napatunayan nila na yung kailang ground for impeachment ay sinusundan ng Blue Ribbon Committee dahil nga nagsinungaling, dahil itong ebidensya, mali ang paggamit. Yun na yun. Betrayal of public trust.